Ikaw, upabra ka din. No, ayoko. Kaga hindi ka na papabuntis. Basta ayoko. Okay lang ako. Nang inaasahan masusunyapan ng lalaki ang malapit na itong hubon ng katawan ni Iris habang ito ay naliligo. Sa isang mapayapang baryo ating makikilala ang isang berhen na dalaga na nagngangalan namang Iris, kasamang naninirahan ni Iris sa kanilang munting tahanan ay ang kanyang bunsong kapatid at kanyang mga magulang. Subalit ang ama nitong si Ben ay may problema na sa paglalakad dahil na-aksidente ito. Sa kalagitnaan ng kwentuhan ng magpamilya may biglang maririnig sila na tila sasakyan na huminto. Excited na pinuntahan naman ito ni Mang Ben dahil alam nito nakikita na naman siya. At sa inaasahan nga nito na may isang lalaki ang naroon na tila na plata ng kotse dahil nagulungan ng papo na siyang sinadyang nilagay nga sa daan ni Mang Ben. Dahil doon inaya ni Mang Ben ang lalaki sa kanilang bahay para doon naayusin ang gulong. Nang makita naman ni Iris ang lalaki sa unang pagkakataon tila ito ay namangha dahil sa angking gandang lalaki nito. Habang inaayos naman ni Mang Ben ang gulong ng kotse at itong lalaki ay umalis doon na tila may nais itong makita. Gaya ng inaasahan masusulyapan ng lalaki ang mala-perpektong hubog ng katawan ni Iris habang ito ay naliligo. Ngunit nang mapansin ni Iris ang lalaki na naroon tila binaliwala niya lang ito na parabang sinadya nitong masulyapan siya. Matapos namang maayos na ni Mang Ben ang gulong ng lalaki, agad na rin nila itong kinabit. Sumunod noon binigyan ng 1,000 si Mang Ben ang lalaki dahil sa tulong na ginawa nito. Hindi pa nakontento muli niya pa itong dinagdagan ng 2,000 na parabang nagpapakitang gilas ito sa dalaga. Labis tuloy ang naging saya ni Mang Ben dahil sa nangyari at madadagdagan na rin ang pangbili nila ng mga binibenta nila sa palengke. Kilalanin naman natin ang kaibigan ni Iris na si Sheena at masayang binalita nito kay Iris na siya raw ay nagpaberhin na. Sambit nito na habang tulog raw ang kanyang lola at pasimple siyang tumapas upang tumumo sa nobyo niyan si Robert. Kaya sa unang pagkakataon ay naranasan raw ni Sheena ang mapunta sa langit dahil sa ginawa sa kanya ni Robert. Ikaw, upabra ka din. No, ayoko. Kaga hindi ka na papabuntis. Basta ayoko. Okay lang ako. May isang lalaki naman na matagal na may gusto kay Iris na nagngangalan Jimbo. Matagal na rin nais ni Jimbo na matikman ang sariwang tahong ng dalaga. Ngunit ayaw sa kanya ni Iris mapunta dahil ang hanap niya ay mayamang lalaki. Nakwento na rin ni Iris sa kaibigan niya ang tungkol sa lalaking nagpagawa ng gulong sa kanila. Biro pa nito na sinadya naman raw talaga ng tatay niya na maglagay ng papo sa kalsada upang magkaroon sila ng pagkakakitaan. Naisip rin ni Iris na bukod sa gwapo raw ang lalaki tila mukhang mayaman din ito. Subalit sa kalagitnaan ng hapagkainan at sa hindi inaasahan muling babalik ang lalaki sa bahay na magpamilya. Pinalis ng pansamantala ang magkapatid dahil may importante raw na sasabihin ng lalaki. Sambit ng lalaki na nagpakilala na Mang Joaquin na gusto niya raw maging asawa si Iris. Dahil doon nagulat ang mag-asawa sa sinabing iyon ni Joaquin na parabang wala sa sarili. Ngunit biglang sinabi ni Joaquin na magbibigay raw siya ng 2,000,000 kapalit ng anak nilang si Iris. 3,000,000? Ano tingin mo sa hanap namin? Bihek? 5,000,000? 5,000,000? Nang tinaas sa 5,000,000 ni Joaquin ang kanyang offer may isang hiling rin ito. Sambit niya sa mag-asawa na ibibigay na lang ang 5,000,000 basta raw donselya pa si Iris. Ang ibig sabihin naman ng donselya ay isang uri ng babae na malinis pa at higit sa lahat na ito ay berhen pa. Hindi naman nagustuhan ni Mang Ben ang mga sinabing iyon ni Joaquin kaya pinalis niya na lang ito. Sa ginawang pagtanggi na iyon ni Mang Ben sa offer ni Joaquin labis na nadismaya naman si Rosa. Pilit na pasing pinaglalaban na sa laking pera na iyon ay mapapag-aral na raw nila ang kanilang anak. Kasabay noon ay mapapatingin na rin nila sa doktor ang isang paa ni Mang Ben na matagal ng paralisado. Ngunit biglang lalabas doon si Iris at sinabing gusto niya raw tanggapin ang offer ni Joaquin. Ayaw na rin kasing makita ni Iris na naghihirap ang kanyang mga magulang. Sa sinabing iyon ni Iris tila excited pa ang kanyang ina at tinanong siya nito na kung donselya pangaraw ba siya. Ayaw pong mapangasawa o mahirap ting kagaya sa atin. Behen pa ba? Opo, tatanong naman ako po sa inyo kasunduan namin. Dahil doon tuluyan na rin tinanggap na mag-asawa ang gusto ng kanilang anak at tumungo sila sa lugar ni Joaquin upang makipagkasundo na. Masayang tinanggap naman ni Joaquin ang pagdating ng pamilya ni Iris at hinandaan niya pa ito ng kanilang makakain. Hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa si Mang Ben at sinabi na rin kay Joaquin na tinatanggap na nila ang offer nito. Dahil doon agad na pumasok ng bahay si Joaquin upang kukunin nito ang pera na napagkasundoan kasama ang mga pipirmahan.
Ngunit muling naalala ni Joaquin sa larawan na naroon ang dati niyang asawa na nagpakamatay naman dahil sa depresyon. Sa gitna ng kasunduan sinabi ni Joaquin na makukuha raw ng mag-asawa ay kalahati muna ng 5 milyon. At kapag matapos na raw silang makasal ni Iris doon na rin nila makukuha ang kabuuan basta raw Doncelia pa ang anak nila. Subalit nang pipirma na sana ang mag-asawa bigla namang umayaw si Iris. Ayoko ng 5 milyon. Gusto ko 10 milyon. Sa hiling na iyon ni Iris hindi naman nagdalawang isip si Joaquin at agad nitong binago sa kontrata ang presyo para gawing 10 milyon. Matapos magkasundo ang dalawang panig, hinatid na rin ni Joaquin ang pamilya ni Iris pabalik sa kanilang bahay. May isang beses na pumunta si Sheena sa bahay ni Iris, ngunit nanay niya lang ang naroon. Sinabi na rin ni Rosa sa kaibigan ni Iris na hindi na rin daw magtitinda ang anak niya sa palengke. Samantala pumunta naman ng sementeryo si Iris kasama si Jimbo para gumawa ng kababalaghan. Bagaman may nangyayari sa dalawa ng palihim, ngunit hanggang halik at himas lamang ang pinapagawa ni Iris sa kanya ni Jimbo. Subalit sinabi ni Iris kay Jimbo na iyon na raw ang kanilang muling pagkikita dahil ikapasal na siya. At dahil sa sinabing iyon ni Iris tila hindi iyon natanggap ni Jimbo kaya porsahan itong ginamit si Iris. Sambit pa niya na wala raw dapat makauna kay Iris kundi siya lama. Kaya ang matagal na iniingatan ni Iris na paggaberhen ay porsahang kinuha ni Jimbo.